Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 5, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Vice President Inday Sara Duterte, inimpeach na ng Kamara. Congressman Sandro Marcos, numero 1 lumagda sa impeachment ni VP Sara. House Speaker Martin Romualdez naman, ika-215 na pirma. Mataas na presyo ng kamatis, nangungunang dahilan ng 2.9% inflation rate nitong Enero. Sa balitang showbiz, OPM singer-songwriter TJ Monterde binigyan ng parangal matapos ang 3-day sold-out concert sa Big Dome. At hit series na Saving Grace mapapanood na sa Free TV matapos pumatok sa streaming platform. Magandang gabi. Ang ating top story, inimpeach na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga akusasyon ay umano'y paglustay sa confidential funds, panunuhol at tangkang pag-assassinate sa Pangulo. Agad namang inihatid ng Kamara sa Senate Secretary ang mga dokumentong naglalaman ng reklamo. Yan ang tinutukan ni Ace Cruz sa Senado. Ace, makakausad ba itong impeachment resolution gayong magre-recess na ang sesyon bukas? Paul, hinabol nga ni House Sec Gen Reginald Velasco yung paghahatid ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Pero dahil recess na ang Senado bukas, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ay posibleng sa Hunyo na talakayin ito pagtapos ng midterm elections. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating sa Senate compound ang House Secretary General para i-transmit sa Senate Secretary ang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung makaraan itong lumusot sa Kamara matapos lagdaan ng 215 na kongresista. Lampas ito sa required number na 2/3 ng mga mambabatas o 102. About 70% po of the House members, of 306 members, 215 po yung pumirma at sila po na rin acted as complainant. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice President ay ang umano'y manumalyang paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds. Pero ayon kay Senador Joel Villanueva, sa kabila ng pag-transmit ng impeachment complaints sa Senado, hindi ito agad-agad na madadala sa plenaryo. Dinala. Nasa agenda ba ngayon? Wala. Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan dadalhin? Ni-refer ba? Saan ni-refer? Di ba ganun yung process? Anya, nakahanda ang mataas sa kapulungan na gampanan ng papel bilang impeachment court. Pero dahil huling araw na ng sesyon bago mag-recess, may ilang opsyon gaya ng pagtalakay ng impeachment kahit nakabreak ang Senado. It has to be decided upon plenary action yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then promulgate it in the plenary. Para kay Senador Bato de la Rosa na kilalang kalyado ng pamilya Duterte, hindi na siya nagulat na pinalusot ng Kamara ang impeachment laban sa bise. Expected ko na yun. I have been expecting that to happen. Nakikita ko yung kanilang effort na talaga to impeach sa VP Sara. Anya, napag-usapan nila ng mga kapwa-senador ang posibilidad na sa pagbabalik sesyon sa Hunyo talakayin ang impeachment. May mga ganong idea nagsipaglabasan nga. Paano nga natin yan itatakel na hindi pa na pasa sa plenaryo? O anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami after elections? Gayunman, tiniyak niyang magiging neutral siya sa ilalabas na desisyon sa usapin. Mga K to Z, oras na maupo ang Senado bilang impeachment court. Didiretso to sa impeachment trial at kakailanganin ng 2/3 na boto o 16 na senador ang dapat na pumabor dito. Paul? Salamat Ace Cruz mula sa Senado.
6 na mabibigat na alegasyon ang naging basehan ng pag-impeach ng Kamara kay VP Sara Duterte. Kasabay nito nagsagawa ng prayer vigil ang ilang grupo sa batasan bilang suporta sa impeachment. Yan ang tinutukan ni Kim Salinas sa Kamara. Kim, ano ang naging reaksyon ng mga grupo riyan? Yes, Paul. Answered prayer. Yan ang mga tagang nabanggit ng mga grupong sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa huling araw ng sesyon dito sa Kongreso. Bukod kasi sa maanumalyang paggastos sa pondo bilang ground sa pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo, dagdag pa dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., maging ng First Lady at ng House Speaker. The total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Sa botong 215 na kongresista, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 6 ang mga aligasyon laban sa kanya. Pagtatangkang i-assassinate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Paglustay sa 612.5 million pesos na confidential funds. Panunuhol at katiwalian sa DepEd, hindi maipaliwanag na yaman, pagkakasangkot sa extrajudicial killings at destabilization at insurrection. The verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate. 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Batay sa listahan, unang lumagda si Congressman Sandro Marcos habang ika-250 na pirma naman si House Speaker Martin Romualdez. Agad na iniutos ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-transmit nito sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Nagmisa ang iba't ibang sektor at religious group sa batasan na pabor sa impeachment complaints. Kita nyo ngayon mga ka-A2Z ang iba't ibang grupo, ang mga religious sector na nagsama-sama sa isang prayer vigil na ngayon ay nagmamarcha na naman para panawagan na pakinggan ni PBBM at pamunuan ng Kongreso ang kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. It will be a historic event. It will be the first impeachment of a sitting Vice President of the Republic of the Philippines. We can feel it. We can feel it. Our gut feel is telling us that we got it. We got it. We finally made it. Sa kanyang homily, may pakiusap si Bishop Emeritus Antonio Tobias sa Pangulo. Bongbong, huwag kang matakot. Gawin mo ang tama. Huwag kang matakot. Tinatakot ka. Sabi nila, sige, sasabihin at ilalabas namin ang totoong nangyayari noong eleksyon. Huwag kang matakot. Ayon kay Speaker Romualdez, ang paglusot ng impeachment ay bahagi ng pagtataguyod sa saligang batas. Kanina bago mag-alas 5 ng hapon, dumating na sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para ihatid ng personal ang mga dokumento ukol sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Paul? Salamat Kim Salinas mula sa Batasan. Mariing kinondena ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-impeach kay Vice President Sara. Sa kanyang pahayag sa Facebook, tinawag niyang desperado at pamumulitika ang hakbang ng mga mambabatas sa pangunguna umano ni Congresswoman Janet Garin para mapabilis ang pag-aproba at transmittal ng kaso. Pumalag din siya sa umano'y fabricated na mga akusasyon. Babala pa niya posibleng maharap sa mas malaking bagyo ang administrasyon. Sa ibang balita naman, sisimulan na ang rehabilitation ng EDSA sa Marso
Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, tinatapos na ng DPWH ang schedule at traffic management plan para sa proyekto kung saan uunahin ang southbound lane. Layunin nitong tapusin ang rehabilitation bago ang ASEAN Summit sa 2026. Kasama sa proyekto ang pagsasaayos ng drainage system para maiwasan ang baha. Niraise lamang po natin yung concern na since yung drainage po ay nasa outer lane, marami pong utilities dyan eh. Pinag-aaralan naman ngayon ng gobyerno ang pagpapataw ng tinatawag na congestion fee sa mga motorista na dadaan sa EDSA bilang tugon sa matinding trapiko. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, tinitingnan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla ang magiging implikasyon nito. Kahalintulad nila ang sistemang ito sa Singapore kung saan nagpapataw ng bayad sa pagdaan sa major highways tuwing rush hours. Pero nilinaw naman ni Artes ang mensahe ng Pangulo na kailangang magpatupad din ng epektibong mass transportation. Ayon naman sa DILG, dapat gumamit ng metering system sa pamamagitan ng artificial intelligence. Patuloy na nararanasan ng mga tindero at consumer ang mataas na presyo ng gulay at isda. Pumalo kasi sa 2.9% ang inflation rate nitong Enero, kapareho sa naitala noong December 2024. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Hinay-hinay muna sa pagbebenta ng ulam na maraming rekadong gulay, partikular na ang kamatis, ang ilan sa mga karinderya sa palengke sa Kamaynilaan. May kamahalan pa rin kasi ang presyo ng mga to. Sobrang mahal ng kamatis. Kasi 280 magsisigang ka, magkano na yun? Mahal din ng baboy. Mataas din ng baboy. Kaya pag ganyan, nag-a-alternate kami ng luto. Mahal po yung kamatis, nililes namin ng more on sibuyas at saka yung sibuyas na mga leeks. Ito rin ang napapansin ng ilang mga nagtitinda ng gulay. Sobrang mahal po kasi ng kamatis. Almost lahat ng mga bumibili, pira-piraso, yung iba hindi na gumagamit, bumibili kasi sobrang mahal. Bihira pa rin makakita ng gulunggong na kahit ilang piraso lang, pumapalo na sa 100 piso ang kada kilo. Meron din po naghahanap, ay kaso talagang wala eh. Wala silang makuha dahil nag-ano na lang sila sa tilapia, bangus, gano'n. Ang nararanasang pagmamahal ng mga gulay at isda, sinegundahan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pumalo kasi sa 2.9% ang inflation nitong Enero. Ito ay ang mabilis na pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa, bunsod ng iba't ibang dahilan. Kapareho niyan ang inflation rate na naitala noong December 2024 pero bahagyang mas mataas kumpara noong Enero noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nakadagdag sa bilis ng pagtaas ng inflation ang presyo ng kamatis, ibang gulay, karne at isda, partikular na ang galunggong. Ito pa yung effect talaga ng typhoon sa vegetables. No? Alam naman natin na pag may bagyo and we had a lot of storm kasi nung last year, talagang may impact yan sa vegetables. Hindi siya unique in terms of increase, although ito mataas talaga, but talagang ganun yung effect niya. Patuloy na tinitignan naman ang magiging paggalaw ng mga presyo sa ikalawang buwan ng unang quarter ng 2025. So pag nakita namin yung direction ng ibang items like meat, fish, and vegetables, after week 2, we will have a better picture for the inflation rates sa buwan ng Pebrero. Samantala, bumagal naman ang pagmahal ng kuryente, tubig at LPG. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, ang annualized steady inflation nitong Enero ay nangangahulugang positibong indikasyon ng mga pagsisikap ng pamahalaan na kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Isang malaking hakbang para sa kalikasan ang ipinatutupad ngayon sa Bohol. Sa bisa ng executive order ni Governor Aris Aumentado, tigil na ang lahat ng whale shark tourism sa lalawigan. Pinuri naman ito ng non-government organization na Ballena Organization na matagal nang may panawagan na itigil ang whale shark feeding at watching. Target naman ng provincial government
na gumawa ng mga ordinansa para sa strict regulation ng whale shark tourism, habang tutulungan din ang mga maapektuhang manggagawa. Inilabas na ni SB19 member na si Stel Ahero ang kanyang latest photo shoot para sa promotion ng kanilang extended music play at concert ngayong taon. Ibinida sa Instagram page ng SB19 ang ilan sa best looks ni Stel kasama ang iba pang miyembro. Bahagi ito ng comeback project ng grupo para sa launching ng extended play na Simula at Wakas sa darating na April 25 bilang bahagi ng kanilang concert tour sa May 31. Abangan sa aming pagbabalik, Commission on Elections may paalala sa mga partido at national candidates ilang araw bago ang pagsisimula ng campaign period. At filming ng Season 2 ng live adaptation ng Japanese manga na One Piece tapos na. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ilang araw bago ang pagsisimula ng campaign period para sa mga partido at national candidates, wala nang humpay ang paalala ng Commission on Elections sa pagsunod sa kanilang campaign guidelines. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Yung 64 na kandidato for senators at 155 na kandidato naman para sa party list, panatilihin natin maayos at sumusunod sa patakaran ng COVID. Sunod-sunod na ang pagpapaalala ng Commission on Elections sa mga partido at mga tatakbong kandidato para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Inaasahan kasi na pagpatak ng February 11 ang unang araw ng 90-day campaign ng mga tumatakbo sa nasyonal na pwesto. Aarangkada na rin ang mga kandidato sa iba't ibang panliligaw sa mga botante. Kaya kabilang sa guidelines ng isang resolusyon ng COMELEC ang pag-presume na may bayad ang mga artista at influencer na nag-iendorso ng mga kandidato o kaya na may partido. Lalo't minamandato ng Omnibus Election Code ang mga kandidato na isama ang mga kokontratahing personalidad sa kanilang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE. Tumutukoy ang SOSE sa komprehensibong ulat ng kontribusyon at gastos ng mga kandidato sa pangangampanya. Pag gumamit ng isang celebrity, ipipresume namin na bayad yung celebrity. And therefore, magsasabihin sa amin na libre dahil kaibigan o dahil idol siya sapagkat meron na ngayong presumption of payment. Grounds for disqualification kasi kung hindi ito ifa-file sa SOSE at maaari namang managot sa Bureau of Internal Revenue ang mga influencer. Hindi naman kabilang sa resolusyon ng mga kaanak ng celebrity na kabilang sa second degree of consanguinity and affinity o iyong lolo, lola, tiyo-tiyahin, pamangkin, half-siblings at asawa. Samantala, patuloy din ang paalala ni Garcia sa mga magkakabit ng kanilang campaign materials. Kung sa pampublikong lugar ito ikakabit, 2x3 feet na size lamang ang pinapayagang sukat nito, habang hindi naman pakikialaman ang mga nasa private properties, alinsunod sa resolusyon ng Korte Suprema. Irespeto rin sana natin ang ating kapaligiran sapagkat meron kami kinreate na Committee on Environmentally Sustainable Election. At dahil dyan sisiguraduhin namin yung mga magkakabit at magpapako sa mga puno, hindi na magpapakuha namin sila pero kakasuhan namin sila. Abiso pa ni Garcia sa mga tumatakbo at supporter, iwasan ang pagtatakip o pagpapatong ng poster kung may nauna na rito dahil pwede magdisulta yan sa violence. Payo pa ng COMELEC, pairali ng respetuhan at transparency ngayong campaign season. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Hindi muna ipapamahagi ng Commission on Elections ang mga naimprentang balota ng National Printing Office. Ito'y para maiwasan ang posibilidad na nakawin o gamitin ang mga balota sa iligal na paraan. May final testing at sealing rin 1 linggo bago ang botohan. Ayon sa komisyon, sapat nang ipadala ang mga balota sa voting precincts 2 linggo bago ang botohan.
may bago po tayong strategy ngayon sa deployment. Kung dati-rati po, isang private entity ang magde-deploy hanggang sa mismong presinto na nagkakaroon tuloy ng issue, ngayon po, ang local coverage namin, ibabagsak sa kanila yung mga gamit, sila ang maninigurado na madi-deploy yung lahat ng gamit. Umabot na sa mahigit 11,000 residente ang lumikas sa Santorini, Greece matapos ang sunod-sunod na pagyanig sa loob ng 4 na araw. Umabot sa magnitude 5 ang pinakamalakas na lindol habang wala namang naitalang malawakang pinsala. Pansamantala nang ipinasara ang mga paaralan at ipinagbawal ang ilang mga malakihang okasyon. Patuloy na umaasa ang Pilipinas na magpapatuloy ang tulong mula Estados Unidos sa kabila ng 90-day foreign aid freeze na ipinatupad ni US President Donald Trump. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, malaki ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa pamamagitan ng USAID para sa health programs sa BARM at development projects sa buong bansa. Matatanda ang iniutos ni Trump ang foreign aid freeze para silipin kung tugma ito sa kanilang foreign policy. Hintay muna po tayo. We're just hopeful that after the review, they will still provide funding for projects as such. Malapit nang mapanood ang Season 2 ng Netflix series at live adaptation ng Japanese manga na One Piece. Inanunsyo ng Netflix ang pagtatapos ng filming nito 7 buwan matapos simulan ang produksyon ng second season. Umiikot ang storya ng series sa paglalakbay ng young pirate na si Luffy at ng kanyang crew para hanapin ang legendary treasure na tinawag nilang One Piece na susi para maging isang Pirate King. Susunod, pinag-uusapang hit drama series na Saving Grace, mapapanood na sa Free TV. At TJ Monterde, binigyan ng parangal matapos ang 3-day sold-out concert sa Big Dome. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Para sa mga hindi pa nakaka-move on sa dramang hatid sa streaming platform, mapapanood na sa Free TV ngayong Marso ang hit drama series na Saving Grace. At TJ Monterde, binigyan ng parangal ng Araneta City Management matapos ang 3-day sold-out concert sa Big Dome. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ba't nila ako tinatapon? Sa nanay ko ba? Ba ako mahal? Mga ka-A to Z, ihanda na ang tissue dahil ang seryeng pinag-uusapan at nagpaiyak sa bawat Pilipino sa streaming platform, paparating na sa telebisyon. Yan ay walang iba kundi ang Saving Grace na mapapanood nyo na sa Free TV sa Marso. Sa Instagram ng Dreamscape, inilabas ang official teaser ng Saving Grace para sa TV premiere nito. Unang ipinilabas ang serye sa Amazon Prime Video noong November 28, 2024. Nag-trending ito online dahil sa mapusok na tema ng pagmamahal at sakripisyo. Marami rin ang pumuri sa acting ni na Julia Montes at Sharon Cuneta, habang tinutukan din ang breakout performance ng child star na si Zia Grace. Kaya naman ngayong nasa Free TV na, tiyak na madudurog ang inyong puso sa bawat eksenang hindi nyo pa nakikita at mas makikilala nyo pa ang iba't ibang mukha ng pagiging ina. Nakatakda namang ilabas ang official trailer ng naturang serye sa February 10 via social media accounts ng Dreamscape Entertainment. Cry Fest malala!
Samantala, nakatanggap ng parangal ang OPM singer-songwriter na si TJ Monterde mula sa Araneta City Management para sa kanyang sariling mundo concert sa Araneta Coliseum nitong February 1 hanggang 3. Pagkilala ito kay TJ bilang first Filipino male artist na may sold-out 3-day concert sa Big Dome. Kilig na kilig naman ang crowd sa performance ni TJ, lalo na sa isang matabis na halik kasama ang asawang si Casey Tandingan on stage. Ay! Si TJ ang nasa likod ng hit song na Palagi na nanguna rin sa Billboard Philippine Chart Oktubre ng nakaraang taon. Ito tayo sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Congratulations, TJ! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. May kasabihan nga, tao lang, nagkakamali rin. Pero saan ka nga ba maniniwala? Sa sabi ng guard o sa driver-engineer ng MRT? Huwag po natin lapitan yan at hindi po magsasakay yan. Hindi po magsasakay. Ano to? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dating Prime Minister ng UK na si John Major. Sabi niya, ang pagkakawatak-watak ay kabawasan ng boto. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!